Hi mga kanayon, kumusta? Ngayong araw nga pala'y pumunta tayo sa ating mga kanayon dahil pinaalam nila sa atin na yung mga pananim nila ng mga mais ay pwede na daw ihawin. Pero syempre bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aming Facebook page ay paki-follow lang si Karehan Explorer. At pagdating nga namin dito sa Nayon ay sila inaagad ang aming nadatnan dito na tinatabas ang kanilang mga pananim na ubi dahil hindi daw ito namumunga. Kaya naman itong mga kasama ko ay inimbitahan tayo pumunta dun sa bundok para makita daw yung mga mais na pananim ng ating mga kanayon. At gustong gusto nating kumain ng inihaw na mais. Kaya pupuntahan natin yan ang ating mga kanayon doon sa kabundukan. Dahil ang inyong kanayon ay kiniklaim niya sa sarili niya na isa siyang explorer, ay mag-e-explore tayo dito sa kagubatan. Yan. Pupunta nga tayo doon at susundan lang natin yung nasa unahan dahil siya yung nakakaalam sa ating patutunguhan. Dito nga tayo sa bundok o kagubatan ay marami tayong nakikitang mga puno ng mga prutas tulad lamang ng mga papaya, bayabas na libre lamang dahil pag-aari lang ng mga ibon na naninirahan dito sa kagubatan, pero wala tayong nadaanan kanina doon. Baka dyan nakatago sa mga ilalim ng mga punong kahoy dyan. At dito na nga dumating na tayo sa ating pupuntahan. Si Babukong nga ang ating dinatnan dito na wala siyang kasama at agad naman siyang tumayo sa kanyang kinakaupuan para naman magkuha daw siya ng mga mais na pwede nating lutuin dahil nga alam na ni Babukong ang kinuha natin dito ay magluto ng mga mais. Ganito talaga ang ating mga kanayon, di ba? Ganito talaga tayong mga probinsyana, no? Mapagbigay talaga tayo sa ating mga bisita. Tingnan nyo naman si Babukong kanina, kakarating lang natin ay agad na siyang tumayo para kumuha daw ng mga mais na pwede nating tuin o ihawin nga dahil nga itong si Babukong ay nakailang beses na tayong sinabihan na magbisita daw dito sa kanilang maisan dahil nga itong mga bunga ng kanilang mga mais ay pwede na daw lutuin. Kaya ngayong araw na ito ay dito na nga napuntahan din natin sa wakas, alhamdulillah, itong kanilang maisan. At araw-araw nga dito si Babukong sa kanilang maisan dahil nga kailangan nila ito bantayan dahil nga yung mga unggoy ay sumasalakay, ay kinakain talaga ang bunga ng kanilang mga pananim. Ito na nga kinukuha na natin ang mga napili ni Babukong para sa atin na sakto daw ihawin dahil nga itong pagbunga ng kanilang mga pananim na mais ay hindi sabay-sabay. Kailangan papiliin ng mga bunga nito, kaya naman ito dadalhin na natin itong nakuha natin dun sa may bahay kubo dun sa taas dahil nga magluluto na tayo ng inihaw na mais ngayong araw. Yan nga pala yung kasama natin, nakaduyan-duyan lang siya. Ihintay lang siguro na makaluto tayo sa ating lulutuin ngayon, pero okay lang yun dahil ang mahalagay importante. Yan, pansin ko lang talaga yung mga nakikita natin sa Facebook o yung mga nababasa natin sa Facebook ay tama talaga yung sabi nila na pag tumatanda na raw ang isang tao ay mas pinipili na nila or gugustuhin na nila manirahan sa bundok, parang ganun. Sasabi ko nga na tama dahil nga nandito tayo ngayon sa bundok ay talaga naman napaka-relaxing, wala talaga tayong iniisip na mga problema, iwas stress talaga dahil nga sabi nga nila ngayon sa panahon ngayon ay mas marami nang namamatay dahil sa problema, sa mga stress. Kaya ngayon naiisip ko na dito na lang manirahan sa bundok, maging farmer na lang at magbantay ng mga unggoy na kumakain sa mais ng mga tao dito. Kasi naman itong mga unggoy na ito, hirap na nga ang aking mga kanayon, ay pinapahirapan pa nila, kinakain talaga nila itong mga pananim ng mga kanayon ko dito sa bundok. Kawawa naman talaga yung aking mga kanayon. At ito na nga ang ating ginagawa dito ay sinisimulan na natin ang pagluluto o pag-iihaw ng mga mais na napili ni Babukong para sa atin at tiyak na masarap ito. Alaga namang na-miss ko talaga itong ginagawa ko ngayong araw na ito mga kanayon, kung alam nyo lang, dahil nga hindi ko na natatanda ng huling ginawa ko itong pag-ihaw-ihaw na mga mais na ito sa sobrang tagal na. Kaya naman ito na nga ang ating pag-ihaw ng mga mais. Talaga naman napakasarap, hindi pa luto masyado ay kinain ko na dahil nga talagang masarap talaga ang pag-ihaw-ihaw ng mga mais, lalo na pag ganito preskong presko. Tingnan nyo naman yan. Ang sarap-sarap talaga nitong aming iniihaw na mga mais mga kanayon. Walang halong joke at ang bango pa talaga. Amoy mais talaga itong aming linuluto. Yan. Syempre dahil nakaluto na tayo ay kakain tayo. At o diba kung hindi tayo naging explorer for today's video ay hindi tayo makakain ng mais. At syempre kailangan natin yan dahil nga dito sa bundok ay namumunga talaga ang sili, libre ang sili, kahit saan dito ay may sili. Yan, syempre nakaluto na naman tayo ng
tinutulungan talaga nila tayo magluto ng mga mais yan. O di ba marami nang naluto at kakain lang tayo. Talaga namang napakainit pero sige lang dahil ang mahalaga ay importante. Mainit yan mga kanayon. Kaya naman sa sobrang kain natin ng mais ay nangitim talaga ang ating ngipin sa kakain ng mais. Yun na nga uuwi na daw yung kasama natin at dinala yung mga palulang ng mga kames na kinuha natin kanina. Yun ang tawag sa amin ay palulang. Yung mga nakuha na yung mga bunga ay palulang na yun siya. At para daw yun sa mga baka at mga kambing niya. Kaya naman ito na nga uuwi rin tayo dahil nga tayo ay nabusog na sa ating mga linuto. At syempre paalala mga kanayon bago lisanin itong video na ito ay paki-follow lang si Karehan Explorer. Ay, ayos at sige paalam mga kanayon. Ingat palagi. Bye-bye!